Pakan po natin na may kasamang sigawan ang susunod na ama ng lalawigan ng Marinduque. Palakpakan po natin, Governor Mel Go! Kuya Melo, tumalamang gobernador ng ating lalawigan ng Marinduque. Number 1. Salamat, Justin. Thank you rin po sa ating kapitan at ang kanyang mga kagawan sa Gudian. Mapalad na gabi po at magandang buhay sa inyong lahat. Kanina po, napansin ko yung binanggit ni Kapitan na siya raw ay natutuwa at dito natin ginawa sa Barangay Cabuyog itong ating meeting ni Amanse. Bakit po dito natin ginawa sa Cabuyog? Sapagkat meron tayong kasabihan, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa kanyang marunongan. Tama po? At tayo naman po, kahit na po yung ibang barangay dito ay nakikisa sa atin, ay sapagat ako po ay taga Torrijos na rin, di mo baga. Kadistrito po ninyo ako. Dito po sa Cabuyog, dito na ako bumuboto, District 2. Kaya kung tayo papalarin, ang magiging gobernador nyo at Vice Governor, taga rito pa rin sa Torrijos. Salamat po. Yung saglit po na pinakita ni Justin, linawin ko rin po, ako po ay director ngayon sa BACC, Violence Against Crime and Corruption. Isang organization na yan po ay 35 years na. 35 anyos na po yan. At hindi naman po sa pagmamayabang, 13 lamang kaming direktor sa buong Pilipinas. At isa po ako sa napalagay dyan dahil naimbitahan ako ni Chairman Dante Jimenez, yung pong founder. At nung iniimbita po niya ako, ang sabi ko sa kanya, Chairman Dante, huwag mo na akong isama dyan. Sapagkat ang aking negosyo na pinanggalingan po, nag-retire na po ako eh. Yung pinanggalingan ko po ay ang construction na alam natin, napakadumi. Tama po? Tama po, ang construction industry natin ay madumi. Dahil yan ang korupsyon. Kaya ano sinasabi ko po kay Chairman Dante, huwag mo na akong isali dyan. Ano po ang sinabi sa akin ni Chairman Dante? Mel, okay lang yan sapagkat nakakatulong po sa mga iyong mga tauhan. Ang hihilingin ko lang sa iyo bago po siya namatay ay hindi magagaling sa iyo ang korupsyon. Okay po? Parang hindi nag-register kay partner. Okay lang. Thank you po. So, ito na nga po at yung sa aking pagsisilbi rito, ulitin ko rin po sa inyo, wala pong sweldo yan. Hindi po kami sinisweldohan yan. Kami po mismo ang gumagastos, nag-chip in, nang sa ngayon, ang aming mga court watcher ay nakakapunta sa iba-ibang probinsya, nakakatulong sa mga nasasakdal. Yung po mga may kaso na walang makuha ng abogado na magagaling, kami po yung tumutulong sa kanila. At kung sakasakali, huwag naman mangyari dito sa ating probinsya na mayroong mga kailangan ng ganung tulong sapagkat mabigat po yung laban ng ganyan. Minsan, natataya pati kanilang buhay. Okay po. Idugtong ko na rin po rito. Yung pong mga nabanggit ng aking mga kasama rito kanina, ang ipapakita ko po sa inyo ay yung ebidensya. Nakapag-voice over na tayo. Okay, ang ipapakita ko po sa inyo ay yung ebidensya ng mga nasasabi nating mga kaibigan ni Doc Macoro, ni Ray, Kuya Ray, at saka ni Mike. Ito po, tanungin ko na po sa inyo. Ano po ang gusto niyong marinig kaagad ngayon? Yung kayo ay magagalit, medyo magagalit sapagkat maraming bagay-bagay na hindi nagagawa, o yung kayo matutuwa na lang at gusto niyong marinig yung aking plataforma? Ano po ang gusto niyo ngayong gabi? Plataforma. Dito, ano gusto niyo? Plataforma. Plataforma po, nagkakaisa tayo, plataforma. Okay. Umpisahan po natin, ito pong plataforma ko ay sapagat may ilang bagay dito na ipinangako sa atin, hindi naman nagawa. Okay po. Sa nakalipas na 15 taon,
may pagbabago baga dito sa atin. Meron po baga? Meron ng pagbabago? Ano po? Ito si ate. Okay. Ano pangalan mo ate? Vilma. Vilma Almonte po. Okay, Miss Vilma Almonte. Tama po. Nagbago yung mga kalsada. Tama po, ano? Ito ang papaliwanag ko sa inyo. Meski sino po ang maging congressman. Tandaan po ninyo ha. Meski si padre, ikaw, si ate, yan pong programa na yung pagpalong ng kalsada dadating dito sa ating bayan. Bakit po? Sapagkat ang programa po ng kalsada ay national program ng DPWH. Wala na pong bagawang kalsada sapagkat tingnan po nyo ang Marinduque. Halos gawa na lahat ng kalsada. Wala nang gagawin kundi paluwangin. Yan po sa buong Pilipinas ang programa ng DPWH. Kaya po kung may pagyayabang sa akin ni Congressman, bibigyan ko lamang siya ng 74%. Hindi po pasado. Bakit? Paano po? Yung maluluwag na kalsada doon nilalagay sa hindi kailangan. Tama po. At kung inyong sasakyan, talbog-talbog, walang kalidad. Yun po yan. Ako po ay naging kontraktor ng World Bank. Hindi po, DPWH, kasama lang po yun sa aking natrabaho. Pero ang World Bank po, iba ang kalidad na hinihingi. Kailangan po maayos ang kalsada mo. Hindi yung pag tumakbo ka, di ba ate, minsan napuputok. Kaya po maraming may motorsiklo rito, maraming tricycle, pumuputok ang gulong. Yes, talbog-talbog, kaya po ang sabihin natin, walang kalidad ang kanyang kalsada. Anyway, napagin na lang po natin na okay lang, salamat din, meron kang pinagawang kalsada. Dito naman po sa Torrijos, alam natin, yung mga kalsada na pinunduhan ng gobyerno, ng Department of Agriculture, ng Tourism, 3 or 4 na kalsada papunta doon sa Kapitanawin. Mantakin po niyan. Sa kanila yan. Sa kanilang negosyo, yung Kapitanawin na yan. Sinong gumagastos sa kalsada? Tayo. Kwarta po natin yan, ang ginagamit. Bakit hindi doon sa mga nangangailangan ng talagang kalsada? Di po, ate? Malinaw na malinaw yan. Kaya ang hinahanap po natin ngayon, yung mga magsiservisyo na mayroong malasakit. Okay. Pakita ko na po ito muna. Ito po yung kasama sa aking plataforma. Simple lang ito. Ito po, no? 15 taon na, may brownout pa din. Tama po. Tama, ano? Tandaan po ninyo, nung unang pumunta rito yung mga Velasco, humingi sila ng tulong sa amin, kasama po nila kami. 2010, 2013, 2016, 2019, 2022, boss, 15 taon na po yan na pinangakaw sa atin yung brownout. Ang ipapaliwanag ko po sa inyo, huwag niyong sabihin na binabaliwala yung brownout na, okay lang, brownout, nasanay na ako eh. Sala po yan. Sapagkat tingnan po niyo ito, kapag may brownout, yung ating mga anak, si Utoy, si Inin, hindi makatapos ng homework. Tama po, walang ilaw, namamatay ang wifi. Paano makakatapos ng homework yung inyong anak kung walang ilaw? At kung sakasakali na mayroong exam, kinabukasan, may test, hindi rin po makapag-aral yung bata. Tama po. So matutulog na lamang yung bata at makasakali, magkikipagsapalaran na lamang na kung sakasakali, papasa ba siya bukas o hindi. Ganyan po, ka-importante ang brownout sa mga bata. Ngayon, sa ating mga ina, pag nagluluto po kayo, di ba? Biglang namatay ang ilaw, may nakasalang sa rice cooker. Ano mangyayari sa iyong sinaing inay? Ayan, yan po ang nangyayari dyan. Na nakakalimutan nila na ang brownout ay napaka-perhisyo sa atin. Pwede naman ang palakpak muna. Para yung susunod. At ito ang masaklap dito sa atin ngayon. Next please, guys. Ayan po, makikita niyo yung hospital. Ebidensya, no, sinasabi ni doktor kanina. Di ba? Yung hospital. Tingnan po niyo yung hospital. Ang ganda ng hospital natin. Kanya lang, nakikita niyo rito, merong malaking B. Tama po. Anong ibig sabihin ng B? Ayun. Sa kanya na yata yung hospital, siya na yata ang may-ari. Di ba? Nakikita ninyo rito yung kotse, ang liit-liit. Ganyan po kalaki ang B na yan. At yung pong B na yan ay aluminum.
daang libo ang ginastos dyan para lamang maikabit yung B. Para lang ipaalala sa inyo na yung B ay ginawa nila. Pero ito po ang malungkot na katotohanan yan. Ang hospital natin sa nakalipas na 3 taon ay nabigyan po ng halos 1 bilyong piso para ayusin. Ano nangyari sa hospital natin? Meron bang makakapagsabi dito ng hospital natin dyan sa Buwak, sa Santa Cruz? Ngayon ko po dito sa Torreos. Sana naman hindi tayo mapapunta dyan. Kayo ba ay nakarinig ng maganda na kapag sa hospital ay ayos na ayos lang? Di po. Halos lahat walang nakakaramdam. Imagine, 1 bilyong piso. Diyos ko po. Alam po niyo kung anong karaming 1 bilyong piso? Nay, 1 milyon, tapos gagawin mong 1,000 beses. Ganun karami yun. Kung baka sa pambili natin ng bigas, hindi mo na, baka hindi na magkasya sa 10 covered court. Ayan po yung problema rito sa hospital natin. At ang nakakalungkot, binanggit na rin po ni Doc kanina, parang ebidensya ito. May nangyaring aksidente sa Buwak, di po baga, galing sa Parcaper, yung mga namamasyal, dumalos yung jeep, bumangga, 6 kaagad ang patay. Mantakin mo po niyan, 6 ang patay. Yung 2 po, dinala sa hospital, sa ating hospital, yan pong hospital na maganda. At ano ang sinabi ng doktor nung nag-uusap sila ni Governor? Governor, ito po mga pasyente, hindi kayang gamutin ang hospital mo sapagkat walang laboratory, walang gamit. Mantakin mo po yan. Para pag pinaalala sa kanya na sa katagal-tagal na kayo namumuno dito sa Marinduque, 15 taon, ay ganyan pa rin ang serbisyo ng hospital. Nakakalungkot po. At ang isa pang malungkot, nanay, sino po naka-attend dito doon sa Alive? Sino po nakapunta sa Alive? Huwag kayo mahiya, ate, okay lang yan. Kasi pinagkikwentuhan lang naman natin yung kanilang kakulangan. O, ako na po magkikwento sa inyo bakit napasama yung Alive. Sa Panganyong Alive po, dumating yung mga artista, ate. Diba? Nakasakay sa aeroplano. Yan pong aeroplano na yan, nakapark lamang sa airport. Nandun lamang, nakatenga sa airport. Nag-aantay na yung artista, bisita, mayayaman na bisita, sasakay pabalik sa Maynila. Hindi nila naaalala na yung mga pasyente na nasa ospital, kung yun ay kinarga sa aeroplano, in-airlift, dinala sa Maynila, baka mayroon pang buhay doon sa 2 po. Ang nangyari kasi nanay, no, kaya nabanggit ko yan, nung kinalunisan, may tumawag sa amin. Sabi sa amin, kailangan doon ng tulong sapagkat iuwi na yung 2 pasyente na 24 oras lamang dala sa Lucena, wala na, pumanaw na. Yun po ang masakit yan. Kaya hinahanapan natin sila na sabihin mo, yan ba yung puso nyo? Kaya nga po minsan, na ano ko kapag nakikita ko yung pusong Pinoy, hindi kagaya ng puso natin, totoo, di ba ka? Tama po? Asan yung pusong Pinoy na yan? Yan, kaya kung hinahamon ko po sila, pumunta sila rito, paliwanag nila yung itong aming mga ebidensya na sinasabi. Gusto ko nga po, meron 2 bata yata dyan, na bata nila, nagkukuha ng video eh. Para maparating sa kanila na ako humingi ng kasagutan. Okay, ate? O, ito po, next. Yung pong plataforma ko, ulitin natin, ano? Ma-review nyo. Plataforma po natin ay ayusin ang ilaw, ayusin ang ospital. Ito naman po, aayusin din natin ang eskwelahan. Okay? Tingnan po ninyo na yan, no? Yan po mga bata na yan. Meron pa rin itong mga tawag dito scholar o tumatanggap ng financial aid. Meron po. May mga anak kayo, apo. Ako talaga yata. Namimili. Hindi bali po. Ito po mga estudyante na ito, sa Kapitolyo nakapila. May pila sila ron. At inaantay yung kanilang financial aid. Alam mo naman ang estudyante ito, di ba? Eksakto lamang ang baon niyan. Eksakto ang pamasahe. Kapag pinapunta mo sa Kapitolyo at hindi na ibigay, babalik pa kinabukasan. Di ba? Makukonsumo yung kanyang baon, makukonsumo yung kanyang pamasahe, hindi pa niya makukuha yung kanyang financial aid. Ano po ang gagawin ko kung gobernador? Aalisin ko yung kanyang pamamalakad. Antibano, yung kwarta ng
financial aid at saka yung mga scholarship, ibibigay ko na sa eskwelahan. Ang mga bata po ay hindi dapat pinaparusahan ng ganitong sitwasyon. Sapagkat doon daw sa Kapitolyo, ang tinatanong lamang, kaya pinapapunta ron, sino baga ang tinulungan mo nung eleksyon? Ikaw baga ay kasama pa namin? Yun lamang ang tinatanong. Kaya pinapahirapan ng mga bata. Aalisin po natin yan. Gawin nyo kaming gobernador. Isama po ninyo team. At ito po, tingnan mo naman ito, no? Yan po yung mga laruan na pinamimigay ng ating congressman. Yan po, nakikita nyo? Ito po, yan kulay dilaw na yan kulay blue, yan. Yan po ay laruan ng mga bata. Ang tanong ko sa kanya, ano ang prioridad mo? Laruan o eskwelahan? Eh di, tama po, di ba? Dapat eskwelahan. Eh kung makikita mo yung picture, nakikita mo yung eskwelahan sa likod, bulok na. Sira ang bubong. Sira ang bintana. Anong klaseng, ay hindi ko po masabi. Anong klase, anong indisyon, anong prioridad ang gusto niya? Hindi niya naiisip ang katayuan ng mga bata, ng mga estudyante na kailangan natin lumaki na matatalino, di ba? Sapagkat yun po ang mag-aalaga sa atin kapag matatanda na tayo, partner. Eh kung ating po mga anak eh, hindi nakapag-aral ng maayos, hindi makakuha ng trabaho magaling, paano niya kayo susuportahan pag matanda na tayo? Tama po. Ang hinahanap natin, magagaling at productive na marindukay nyo. Yan po yan. Ito pa po, sa ibang bansa atin, ang mga magulang, kahit hirap na hirap, walang almusal sa bahay, pipiliting papasukin ng mga bata sa eskwelahan. Sapagkat sa eskwelahan, merong gatas, merong tinapay, minsan may prutas. Ikakainin ng bata kahit wala sa bahay. Yan pong ganyang subsidy ang ilalakad ko sa gobyerno. Kung sakali ako magiging gobernador, ilalapit ko po yan sa Governor's League. 82 probinsya lamang tayo. Madali po sabihin doon, bilang gobernador, kasi nung magsalita ako doon, bakit hindi natin bigyan ng pondo yung mga almusal, pagkain ng mga bata, kesa infrastruktura, kalsada, flood control na hindi naman pinag-aaralan. Okay po ba yun? Bigyan natin ng pagkain ng mga bata sa eskwelahan. Lalakarin ko po yan. Antayin nyo na lamang na maging gobernador tayo. Next. Ito naman po, ito. Alam na ito. Pupunta na po tayo sa kalikasan. Alam po ninyo yan, Yan po yung White Beach sa Poktoy. Tama po. Yan, yung maputing beach na yan. Tandaan po ninyo, yung White Beach na yan ay nirigalo ng Diyos sa atin. Dito po, primarily sa Taga-Torreos, sa Marinduque, para mga tao kapag pumunta ron, makakapag-enjoy ka naman ng malinis na hangin, maputing buhangin, malinis na tubig. Ano ang nangyari dyan? Ano ang ginawa ng ating mga negosyante na namumuno sa atin? Naglagay po ng hotel sa kaliwa, naglagay ng hotel sa kanan, at hindi ka na makapasok, magbabayad ka nanay ngayon para ka makapasok. Hindi po baga? At ang masakit po niyan, dyan sa malalaking hotel yan, merong swimming pool dyan. Merong swimming pool dyan na hindi ko po malaman, sapagat wala naman ako sa posisyon, kung saan kumukuha ng tubig. Okay po? Lagyan na natin ng konting kwento. Dito po ang tubig natin lahat dito nanggagaling sa Malindig. Ang tawag po dyan sa Malindig, yan ang water reserve natin. Diyan po kapag umuulan, sisipsipin ng bundok yung tubig at hahawakan ng ugat ng mga puno. Dito po baga. Yan ang water reserve natin. Ano po nangyari dyan? Nilagyan nila ng kalsada at inuhukay doon sa loob na hindi naman kailangan ng kalsada doon sa Super Joseph na pagkalalaki. Ano po ang magiging resulta niyan? Pagtulo ng ulan at saka tubig, lalagaslas na naman doon sa mga kalsada at tapo ng tubig. Yan po ang sitwasyon natin. At ang isa pang nakakalungkot, yung pong ilang dadalo dito sa atin, dyan sa Barangay Buangan, nahuli o hindi raw makarating dahil wala silang tubig sa Mario Jose. Wala po silang, ewan ko po kung nakarating dito yung mga meron ba taga-Buangan dito nakarating?
Ay, nako. Ayan. Totoo ba na wala kayong tubig? Ay. Kasi, ano mo ate? Kaya kinukulang tubig mo. Meron chismis. Yung daw tubig natin dito, Magbotsa Tigwe, Kabayo, Buangan, tugtad sa Kabayanan, Barlanga, Pagtoy, ay pinaliligo lamang doon sa swimming pool. Ewan ko kung totoo. Kayo ba'y natutuwa na kung gano'n ang istorya? Ang tawag ko po dyan, kung ikaw ay mayaman at meron kang kakayahan magpagawa ng kung ano-ano, dapat may delikadesa ka. Tama ate? Dapat may delikadesa ka na isipin mo, ano kaya ang magiging epekto ng ginagawa ko sa aking mga katabi. Eh wala siyang pakialam eh. Pag wala tayong tubig, wala silang pakialam sa atin. Bahala na kayo. Tama po? Eh, palakpan muna natin. Para maramdaman nila na dito po sa Barangay Kabuyo, humihingi tayo ng paliwanag. Tama po, ha? Hindi tayo nang aaway dito. Yung pinapakita natin ay mga katibayan, totohanan lamang. Okay po, next. Ayan po, yung naririnig nyo na hinahakot yung ating bato, buhangin. Diyan po sa bandang kaliwa dyan, meron truck. Sabi nila, papunta na sa pier. Eh, tama yung sinasabi ni Doktor. Baka kabubungkal nyo ng kabubungkal, biglang may lumabas na tubig dyan. Paano tayo? Yan po ang ating destinasyon kapag hindi natin naawat. At ang kailangan lamang po dyan, kung ako'y magiging gobernador, sa June 30, siyempre, mag-anumbra ka. Sa July 1, pwede ako mag-issue ng executive order, aalamin natin ano ang laman ng truck, saan papunta. Okay ba yun? Thank you. Halika, pasok ko dito. Okay, next. At ito po ang masakit. Nakikita ninyo, ma'am, meron kang mouse, guys. Yan po kulay puti na yan, sa gitna. Nasa gitna ng picture. Yan po, yung mahaba na yan, going down, papunta niya sa right hand. Yan po ay papunta sa pier ng Buyabot. Okay, ito po Yan po yung access road, nandito po yung pier. At ang ginawa ni Congressman, pinalagyan ng seawall. Ayan po, yung seawall niya. Nakita po niya. Ano po ang naging epekto? Doon sa likod ng seawall, meron diyang bakawan. Alam po niyan, pag napupunta kayo ng Buyabot, bakawan. Ang system nito, yung pong bakawan niyan, kapag umuulan, yung tubig, yung nutrients, yung pagkain ng mga isda, yan ang nagdadala niyan para yung mga isda may makain doon sa dagat. Tama po. Sino po mangingisda rito? Meron mangingisda? Ba'y pala wala rin. Yan po ang magiging problema niyan. Mawawala yung isda diyan sa paligid ng Buyabot. Aalis yung mga isda, siyempre pag walang makain. Ano po ang magiging epekto sa atin yan pag walang masyadong isda? Mamahal ang bilihin, mamahal ang isda. Tama, sir? At ang masakit pa, kasama sa aking plataforma, proteksyonan ang kalikasan. Para po yata medyo nahuhuli ako dahil kung hindi po ako lumabas ngayon, baka tuloy-tuloy yan. Dahil dito sa atin sa Torreos, di ba nilagyan na yung luneta? Tama, may seawall na nun sa luneta. Pati yung sirena ron na dating pinaglalaroan ng mga bata, wala na yun doon. Natabunan na yata ng seawall. Hindi po natin kailangan. Hello? Hindi po natin kailangan ng seawall. Nung tinanong mo po yung taga-Buyabot, anong sabi nila? Yan daw seawall ay dahil proteksyon sa tsunami. Okay. Naniniwala baga kayo na yan ay proteksyon sa tsunami? Meron po. Napaka-imposible po niyan. Sapagat itong Marinduque ay nakukublihan ng Mindoro sa bandang kaliwa at ng Quezon at saka Kabikulan sa bandang kanan. Tama po. At ang tsunami, kung sakasakali mo tumama, swerte na makakita ka ng tsunami, silaki ng covered court. Okay. Kung meron pong ganyan tsunami, paano mo isipin na tatawid yun, lalagpas ng Mindoro at tatama dito sa atin? Imposible po yun. Ginagamit lamang nilang dahilan na magkameron ng seawall para magastos nila yung pera.
Saka, yan, kagaya po niyan, seawall yan. Kaya wala pong serbisyo sa atin. Ang kailangan lamang po niyan ay wave deflector na mababa or wave diffuser. Anytime po kayo, dumaan kayo doon sa aking harapan ng bahay dito sa Mabuyo. Meron akong wave deflector puro, 1 metro lang ang taas. At yan po, ilang taon na kami dyan, 15 taon na kami dyan. Hindi kami tinatamaan ng malalaking alon. Ano po nangyari sa kanila doon sa Epoktoy? Sapagat hindi nila alam ano ang tamang technology, puro seawall, seawall, seawall. Yan po ang nakakasira ng ating kalikasan. Paano po mangyayari ito? Dagdag ko po sa inyo. Next please, guys. Yan po yung Maniwaya. Alam niyo yung Maniwaya, maputing buhangin, puntahan ng turista, nilagyan din ng seawall. Sipin niyo naman. Paano kapag gaganahan natin pumunta sa Maniwaya kung meron na rin pader, meron seawall? Di po baga ang mga turista na namamasyal, ang gusto nilang makita, malinis, maputing buhangin, malinis na tubig, hindi seawall. Kasi kung galing ka sa Maynila, at ang gusto mo lamang makita na seawall, eh dito ka na lamang sa Rojas Boulevard. Di ba sir? Ang lalaki ng seawall doon. Hindi po natin kailangan yung seawall yan dito sa Marinduque. Kaya kung gusto po ninyo, kung merong pagkakataon, tanong lang po nyo kay Congressman. Congressman, para saan yan seawall? Eh gusto pong maging gobernador, naku po, baka pulungin tayo ng seawall sa Marinduque. Tama po. Okay, next. Ayan po, ito kanina binanggit ni Tok. Ito po yung panghuli kong ano. Yung PhilHealth po, yan po si Supreme Court Chief Justice Carpio na nagsabi na yung pagkuha ng PhilHealth, kasi nilikot po nila yung PhilHealth, 90 billion yata yung pera na yan, nilagay sa Public Works, sa Department of tawag dito, DOTC. Para gawin na naman proyekto, para pang-bidding na naman. Yan po, masaklap yan. Eh yung PhilHealth, yan ang pangsagot sa inyong pangangailangan kapag kayo nagkakasakit o kayo ay nasa ospital, kahit pa paano makakabayad, bawas kayo ng gastos. At tanong po sinabi ni Chief Justice, yung AKAP, yung pong 26 billion pesos ay ginagamit daw na pansuhol sa atin kapag eleksyon. Yan po, masaklap yan. So, ito po, meron po ba kayong gusto na iparating sa amin? Bilang po, halimbawa, kami ang mananalo rito gobernador. Ano ang gusto nyo? Ano po ang gusto nyo? Ano po gusto nyo sa isang leader? Ate. Magkaroon po ng pantay-pantay na karapatan, maging mayaman man o mahirap, at maging ang katapatan ng paglilingkod sa sambayanan. At gayon din po, maging maayos po yung hospital. Kawawa po talaga ang mga naho-hospital. Ipinasok po yung aking husband sa hospital ng nakakalakad. Inilabas po ay binubuhat na. Dahil kulang po sa gamit, dinala pa sa buwak. Nakakaawa po yung husband ko. Buti na lang po sa kadadalangin ko, nakaligtas pa rin ang husband ko. Pero marami ang namamatay sa hospital. Thank you. Salamat ate. Yun po, talaga naman po kasama sa aking plataforma na ayusin yun. Makakaasa ka ate kung kami nandyan. We'll do it. Gagawin po natin. Kasi alam po ninyo, maraming taga Marinduque gustong tumulong sa atin. Dapat nga lang, yung mga nagre-retire na doktor, nurses, na sinasabi lang, partner, magaling ako, pero kung wala namang gamit, baka mapaya ako. Yun po yun. Gamit lang kailangan dito atin. Tama po. Hindi po kailangan dito ng bilyon-bilyon pisong seawall, bilyon-bilyon pisong kalsada, bilyon-bilyon pisong flood control. Pinasok po diyan sa Torrijos, kulang po sa gamit. Dinala po, isinakay sa ambulansya, libre yung ambulansya. Pero nagbayad po ako ng 1,450 sa buwak po dinala kasi po private na daw po yung pinagpag-ultrasound ng husband ko. Salamat sa Diyos kasi talaga po yung husband ko himamatayin pero nabuhay dahil mahal tayo ng Diyos. Amen. Kaya po inaasahan po namin ang tagumpay ninyo. Tagumpay ng Vice Governor, ng Governor at ng Congressman. At ito po maghatid sa inyo ng
ganap na tagumpay. Ibig sabihin, gagamitin po ninyo yan habang hindi pa dumarating ang eleksyon. Mag-rosaryo po kayo kasi ang rosaryo, magandang gabay po yan. Matatalo ninyo ang mga hindi mayroong tapat sa puso. Congrats po. Ako po isang missionary. Pero ito po yung sabi po ng mensahe sa inyo, sa inyong lahat, Dictim mihi, erectimatum bendactium, Spiritum Divindihum. Amindico, amindika. Ang kabutihan ay hindi matatalo ng kasamaan. Kung kaya't magandang gabi po at maraming salamat sa Diyos. Salamat natin. Thank you po. Nako, ay nakakatuwa itong nangyari na ito. At huwag po magkalala, hospital, tsaka po yung tubig dito sa atin ha. Basta po yung lahat ng kumukuha ng tubig dito, hahanapin natin ang solusyon para hindi tayo nahihirapan. Kailangan po ng mga kabahayan natin dito yan, tsaka yung mga nagtatanim. Hahanapan po natin ang solusyon siya. Hindi na po ako magpapakatagal sa mga meron pa pong naiwan dito sa amin. Ito na lang po ang muli kong hanapin. Marami bagang marites dito sa atin. Marites! Maraming marites! Yay! Okay. O palakpak yung mga marites. Yung mga hold-upper, marami rin baga. Palakpak din yung mga hold-upper. Kasi po, kaya ko hinahanap yung marites sa hold-upper dahil itong nalalapit na eleksyon, ang kailangan ko yung mga hold-upper at marites para pag naglabas ng pera yung kalaban, ibubulsa mo yung pera, ano ate? At ang isusulat mo ay, Melgo sa balota. Babawi tayo. At ito po ang huli kong paalala sa inyo, huwag kayong matakot. Huwag po kayong matakot. Sa June 30, hindi na po congressman niya mga yan, hindi na po sila gobernador. Ang pinakamakapangyarihan kayo sa Mayo 12, yung isusulat nyo, yung lalagyan nyo ng sa balota, ay kayo ang mananalo. Sa inyo, para po sa inyo itong laban na ito. Number 1 po number 1 sa balota, Melgo. At yan po ang akin na lamang pinapakiusap sa inyo. Hindi po ito para sa amin, para po sa inyo ito. Okay, binanggit po nito. Alam naman ninyo rito, nag-retire ako rito. 10 taon na po ako na pakuya-kuya-kuya lamang dyan. Maraming salamat po. May nakalimutan yata ako. Ano ba itong yung pong June 30, wala na nga sila. Kayo na. Ito po, paalala ko lang sa mga Bilasco na nandito. Hindi po si Melgo ang kalaban nila. Ang kalaban nila ay sarili nila sapagkat kung ano yung nararamdaman ninyong hindi nila ginawa, ay yun ang kalaban nila. Sila po, sarili lang ang kalaban nila. Magandang gabi po sa inyo lahat. Mabuhay po tayo lahat. Thank you po.